Hi guys! This is your Lady Boss Builder Jessica. Again, welcome back to my channel kung saan ang life, mindset, at wisdom ang bida. So guys, for today's video, sa title, nakita nyo naman, ang pag-uusapan natin today is about how to build faith. Pag sinabi nating faith, hindi naman agad-agad pag sinabi mo na, tatatagan ko na yung faith ko. Hindi yun as if kinabukasan, meron ka na agad, matibay na agad. I mean, lahat tayo meron nun. Pero, it takes time, effort, and courage para ma-build mo talaga ng matibay yung faith mo. Okay. Una, it takes time. Oo. Hindi tayo pinanganak agad-agad na merong faith kay God. It takes time. Why? Kasi, syempre, habang lumalaki tayo, nagkakaroon tayo ng experience. Ups and downs sa buhay natin. And, merong process. Meron tayong process na pinagdadaanan. Hindi yung as if bukas kaagad-agad na build mo na yung faith mo. Hindi po yun ganun. Katulad sa case ko, no? Bago ko na-build yung ganito kabuo na faith ko, marami muna akong pinagdaanan. Ang kailangan din natin, kapag hinihintay natin yung tamang time para talagang mabuo na yung faith natin, is patience. Patience na darating yung time na masasabi natin sa sarili natin na buong-buo na yung faith natin kay God. Actually, kahit nga buo na kahit na buong-buo, meron yung time na susubukan ka pa rin ng tadhana. Kung paano natin i-apply yung pagkakaroon natin ng faith. Okay, second is effort. Bakit ko nasabi na kailangan natin ng effort to build faith? Kailangan natin maging aware sa lahat ng bagay. Saang aspect tayo magiging aware? Sa mga experiences natin. Alam niyo yun, yung kailangan mong isipin na ito sinusubok na naman yung faith ko. So, kailangan ko magpakatatag. Yung ganun. Meron ka dapat effort na maging aware ka na nangyayari yung mga bagay-bagay para lang i-test yung faith mo. So, yun yung awareness. Kasi kung hindi ka aware, iisipin mo lahat ng bagay parusa o anuman. Basta marami kang iisipin mga kanigahan. Samantalang, kapag aware ka, meron kang control sa kung ano yung maiisip mo. Kung iti-take mo ba yun positively or negatively. Nagigets nyo ba? For example, syempre may mga times na kailangan natin ng pera, marami tayong babayaran, ganyan. Tapos, iba yung nakikita mo. Let's say, ang bank account, laman na lang ng bangko mo is mga 500, sabihin na natin. Tapos, may kailangan kang bayaran na 10,000 pesos. So, paano mo pagaganahin yung faith mo during that time? Kasi kalakip ng pagkakaroon ng faith. Kapag meron ka kasing faith, hindi naman yung as if hindi ka nagagalaw. Alam mo yon, meron kang faith na magagawan mo ng paraan or ng solusyon kung ano man yung dapat mong gawin o yung problema mo. Yun, hindi yung hindi ka nagagalaw. Tapos bigla na lang magmamagic na nandyan na yung pera na kailangan mo. Hindi yun ganun. Kailangan mo pa rin gumalaw. Pero andun yung faith na kasabay ng pag-act mo, kasabay ng action mo, is makukuha mo kung ano yung solution sa problema mo. And lastly, yung
courage. Ang pinakakalaban mo kasi yung sarili mo eh. 'Di ba? Kung ano yung mga naiisip mo. And susubukan ka talaga sa kung ano yung current situation mo at sa kung ano yung naiisip mo tungkol sa sarili mo. I mean, kung ano yung faith mo and yung situation, current situation. Katulad niyan, yung sinabi ko sa inyo na ang pagkakaalam ko sa sarili ko is I'm a multi-billionaire entrepreneur. Pero hindi pa yon nagre-reflect sa mga bank accounts ko. Okay? Kalaban mo yung sarili mo. Kung ano yung iisipin mo. Na maniniwala ka ba sa kung ano yung nakikita mo versus sa kung ano yung nararamdaman mo. So it takes courage talaga para labanan yung sarili mo, yung naiisip mo negatively. So kaya ako nasabi na to build faith, strong faith, it takes time, effort, and courage. So yun guys, kung isa ka man sa nakapanood ng video na to, I think para sa'yo talaga to. Naka-align ka para mapanood tong video na to. So, kung nakapagbigay value sa inyo tong video na to, don't forget to like, share, and subscribe para makapag-upload pa ako ng mga videos tulad nito. I mean, nobody's perfect. Hindi ako perfect, hindi rin ako banal. Nagbe-base ako sa kung ano yung mga na-experience ko. Base lahat to sa mga na-experience ko. And kung gusto nyo pa makarinig ng mga story regarding kung paano ko na-build yung faith ko, comment down below. Thank you guys for watching. I'll see you on my next video. Bye.